Okay, update muna. Ayan, nalagay ko na yung mga tabasin dito. Pero ayan, nailaglag ko na rin yung mga wire. May utility box na rin. Ito yung isang switch. Ayan, busy. Tapos na rin to. Napalaban sa mga katingan. Ito, puro katingan na lang din to. Pag natapos yung dalawa dito, papalayout ko na itong sa taas. Kami ng dalawa ni Calvo magsasara nito. Ayan, mga pinagtabasa na yan. Yan dito sa taas. Ano, tapos na ito. Yung ano na lang, yung sa drain nya, isususo natin dun sa may floor drain dito. Nahuli ko lang yun dahil matapak-tapakan lang dyan pagka inuna. Sandit lang naman yun. Konti na lang. Naubos yung mga metal stud. Walang natira oh. Ubus talaga as in. Yan, mga retaso na lang. May mga natira, dalawang metal truck. Ayun pala isa, yung pinang babara. Oh, ito wala pa. Order na lang natin ng panibago to na mga metal stud. Ito sa hardware sa baba, wala kasi sila. Parang wala naman silang mga ganito. Ito, may isa pang metal truck dito. Dalawa to, yung pa isa. Terminate muna ako ng mga ano natin, mga abang sa mga outlet. Yung sa mga junction box. Ano na naman lahat eh. Pa-additional pa nga pala ng isang outlet dito. Outlet to. So dito na lang kumuha. Yung bali kompleto na yung mga outlet natin. Ayun o, full charge o. Ito lang yung sobrang wire. Binili ko kahapon na 20 meters. Ito lang yung sobra. Yan. Pero yung number 14 natin, bumili na rin ako ng isang karton kahapon. Mga kukulangin na yun. Dami lalatagan nito, paikot. Luto tayo. Ulam natin. Manok na ano. Ay nako, pangatlong araw na yung manok. Ayan, paboritong ulam. Adobe. Oh, sarap. Malapot-lapot. Nilagyan ko ng kamote. Yan, nasaraduan na lahat to. Pwede nang mag ano dito, ceiling. Para may layout na sana yung mga ilaw din. Next week, pwede na tayo. Ayan, para sabay na rin yung ano sana, pintor. So dito nagpapalagay ng closet, walk-in closet si owner. Yan, so 8 feet by 8 feet din yung taas niya.
Ito, tatanggalin din yan ito. Ha? Nako. Mabusisiring trabaho to yan. Hindi naman ubra, hindi na tanggalin to. Kapal pa naman. Ilang pato kaya nilagay dito? Oh? Sawa pagkatanggal nito. Ibay. Bukol na bukol eh. Dati pala walang bubong to, pina-waterproof to. Nag-leak din, talagang mag-leak. Wala namang slope to, tapos wala pang drain. Siyempre mamamahay yung tubig. Lalo sa mga joint na yan, kahit anong gawin mo dyan, talagang sisingit at sisingit yung tubig dyan. Wala na yung slope, tapos wala pang drain. Talagang pupondo yung tubig dyan. Maghahanap at maghahanap ng masisingitan yan. Terminate muna ako. May mga outlet meron pa dito. Hindi pa natin-terminate to. Ito yung bumaba dito. Yan sa mga yan. Pabili ako ng dalawang tubular dito. Yan. Diyan sa hardware dyan. Napakamahal. $9.95 bawat isa. Hindi ko na malayan. Wala na pala dito. 2x3 na lang pala itong natita. At saka 2x2. Kailangan pa natin ng dalawa dito. Palanganin kasi kung order dun sa ano. Friday na tayo ngayon eh. Wala na kaming gagamitin. Walang gagawin. Kaya pabili na lang ako dyan. Nalanganin oras na kasi. Hindi na ako naka-order ngayon. Sa 4 na. Pasado na 4 na eh. Hindi nila may di-deliver ngayon. Bukas na lang ako order. Tapos by Monday na siguro yung delivery nila nun. Mag-estimate muna ako dun sa ano, yung materialis natin para dun sa terrace. Marami pa yung mga pillar na kailangan natin dun eh. Mga 2x4 tsaka 4x4 yung pang poste natin. Cost estimate muna ako. Tapos mga metal stud pa pala. Sabay na natin. Kahit isa wala natin ang metal stud. Napapatuloy ko na ito para matapos na yung framing nito. Ayan, may header na yun dito. 280 nga ganyan eh, Ben. Ano pa nitang keto? Ayan o. 280 yun eh, area 118. Ito nga pala. Ayan, pinagawa ko na ng 160. 24? Ha? Natapakan niya yung header. Wala na? Pinagawa ko na lang 160 to. Kasi yung mga tira na to 160. Oh, sabi ko pwede na para hindi masayang. Tapos pabili pa ako ng dalawa nito. Wala na 2x4. Tiny. Hindi kayo. Wala na pala. Puro mga retaso na lang, maiksi. Yan lang ito mga yung isa 165, yung isa saktong 160 lang. Kaya yan na lang pinalagay. Konti lang naman diferensya eh. Dapat ito kamukha nung doon sa kwarto doon, yung lapad niya. Yung konti lang naman, naging 160 yun, 180 yun eh. Ito, scrap na 4x4 ito na lang papagawa akong header. Ito. Yung order ko muna yung materialis ngayon. Yung para dito sa bubong ng terrace, tsaka yung pang frame natin dito sa floor niya.
konti lang to. Bali kakain lang to ng tatlong fashion board na 12mm. Napaka komplikadong gawin. Ito makakatay din yan ito hanggang dun sa 2 meters dun. 2 meters yung ano nito yung terrace. Kamukha mo sa baba. Hindi na natin siya pwedeng ilap doon. Sisikip na doon pagka nilagyan ng hagdan. Hindi ko nga alam kung uubran yan yung spiral. Bagay sila na bahalang didiskarte dyan. Yung gagawa ng spiral. Papatanggal ko na kay Calvo tong mga na to. Spandrel dito sa baba nito. Ayun, Sabado na naman tayo ngayon. Uwi na naman mamaya. Makulimlim Presko itong bahay pagka ganitong oras. Ang lamig. Itong gypsum board sakto lang. Itong natitira na to sakto na to dito. Itong piraso na to Nang wala niyan yung mga metal stud. Ayan, nakabalik na ako. Nai-order ko na yung mga materials natin. Marami-rami. May git 50,000, 56,000 yata yun. May git. So kasama na yung mga bakal na kakailanganin dito. Yung yero. Tapos mga metal paring. Tsaka yung fashion board. Pang ceiling natin. Yan, in-order ko na. Tapos yung para dito sa flooring yung bahas makapal yung 12mm. Patapos na rin yung frame nito. Pinturahan ko na lang bago umuwi para sa Lunes pwede nang balutan. Tinanggal nila kanina, pinabalik ko lang. Gagamitin pa ito sa pag naglagay ng ilaw. Ito bali magagamit na lang to sa yung 2x2 na to. Dito sa pinaka parlance natin sa terrace. Mas malinis tingnan pagka ganyan. Pagka walang kisame. Kailangan mga tubular. So yung yero nito, in order ko 10 feet. Para mas malaki-laki yung kanyang bulada o yung kanyang ib. Kasi open yan para kapag umulan hindi papasok yung hanggi. Yung yero nito siguro by Tuesday pa raw kasi yung order pa yun standard kasi na 0.5 yung order ko dyan. So wala silang available na ang meron sila yung lang yung commercial lang yun yung 0.4 pero sa kanila 0.5 pero pagka sinukat mo ng caliper yun 0.4 lang. Yun mga commercial na substandard. So dito wala na tayong CO dito. Andito lahat yung CO natin, tatlo doon, isa dito, dalawa dito. Meron lang tayo dito mga switches, bali tatlong box yung ilalagay natin yan dito.
Nagpaparagdag pa ng isang box si sir para sa ano, ceiling fan. Hindi dito nga additional ako ng isa dito, dito sa kwarto. Ayan. Ilagay ko kanina to para sa ano, ceiling fan. Madali lang naman nilang i-access yan. Makakalusot pa naman sila ng wire dito papunta dun sa junction, tapos patatakbuhin na lang nila dun. Ayan, madali lang kuhanin ng ano yan, power. Tapos yan, madali lang suotin yan dito. Butas naman yan eh. Maaga kami makakauwi ngayon kasi wala na kaming gagawin, walang materyales. Actually, pwede tayong magdingding ito kasi hindi pa pinturado. Yan, ito na yung pinaka magastos na stage ng pagpapagawa, yung finishing. Magastos, matagal magka-finishing na. Ayan, yun lang, yung ano lang na yan, napaka-trabaho niyan, yung mga pagsasarado ng mga pinag-screwan na yan. Mabuting-ting yan. Lalo na sa kisame, naku. Yung pagbabatak sa mga dugtungan, napakahirap. Overhead. Ayan, ang daming babatakan, no? Puro ano kasi tayo eh, drywall. Matagal lang naman dito yung preparasyon. Pagka na-prepare na yan, nalihaan na, yan, pwede nang mag-primer. So bali mauuna muna tayo sa ceiling, tapos preparasyon ng wall. Pagka na-prepare na, pwede na tayong mag-primer. Tapos saka tayo magta-tiles. Pagka nakapag-tiles na, saka na tayo magpa-final coat ng ano, ng wall natin. Hindi kasi po pwedeng mauna yung wall bago tayo mag-tiles kasi marurumihan. Hindi natin maiwasan yun. So kailangan ma-primeran, tapos floor muna. Pagka natapos na yung floor, magsasapin ng karton o kung ano yung pwedeng ipansapin bago tayo mag-final coat ng wall. Ganun ang diskarte. Yung mga bintana, actually pwede nang pasukat yan para may ano na nila, magawa na nila. Okay, yan na, pauwi na. Bawi na lang tayo sa Monday. Wala, nakabitin yung materialis natin. Sakay ko na yung ibang mga. Okay, yan. Dito na kami. Dito na baba yung dalawa. See you Monday. Okay. Punta lang na. Gamit. Ay. Aga tayo ngayon. 2:27. Yeah. Yun o, masisilayan ko na naman yung aking farm. Nandito na tayo sa may rough road. Yun na o, yung farm. Yun na yung kubo ko. Dito kaya si Mahal. Tingnan nyo, may mais na naman. Kailan lang na-harvest yung ano, yung tinanim dito, yung puti. Ngayon, may bagong tanim na naman na yan. Ano yan, yung ano, hybrid. Ayan, nakarating din. Pahinga muna.
po. Bait ang ulo ko sa biyahe. Yun, may hinog na naman na papaya oh. Tuyong-tuyo yung lupa oh. Yung ano pala, yan. Nung tahan, Lunes. Nung Lunes, nung pagkabalik namin doon, nakakita si Mahal dito ng cobra na naman. Milo. Ayan, pagpunta niya raw dito, pagpasok niya, andito raw yung cobra. So na ano siya, na nagpanik siya. Hindi niya alam saan siya pupunta. Buti may dumaan yung pamangkin namin, tinawag niya. Tapos yun nakita nila yung cobra andun. Nakakatakot na dito. Yan oh. Yan daw nagtago. Tagal daw nilang hindi madali. Ano yung sumiksik daw siya dyan. Yun, napatay din. Yan, pinakita sa yung picture ito. Ganyan kalaki. Mas malaki yan kesa dun sa unang nakuha namin dito sa Pugad. Di hamak na mas malaki ito. Mas mahaba. Mataba. Kwento mo, saan mo nakita? Sino sa ano ng kawayan? Dito? Buti na lang pumala. Akala ko lang ng kawayan eh. Na kasi medyo patuyo na yung yung palaisdaan, kaya nagaan na sila. Naghahanap na ng malilipatan. Uy, may silay na oh. Nagaano na rin yung mga papaya sa init. Pwede na to ha, no? Ano, pitasin na natin to. Oh, may silay na pareho. Natutuyo na. Sayang yung mga kamyas oh, nalaglag. Ang daming bunga nito, ganda, lalaki. Pagpahinga ng konti na sumakit yung ulo ko sa biyahe. Dito kaya wala pa. Tangkan jeep tayo tang lulukob. Si Kuntire hindi na lumabas. Wala na yung isang bibi. Nakakatakot ah. Ang dumi nyo. Tapos ang daming itlog, patong-patong na lang. Nawala yun dun talaga. Yun ang kinain ng ano. Yun ang nadali ng cobra. Kaya sabi ko na noon nung umuwi ako last week, nung tinignan ko yun, wala yung mga itlog. Sabi ko na may dumali na naman. Yun yung cobra na nakita ni Mahal doon. Dito yan sila pumupugad. Yan, medyo patuyo na yung palaisdaan. Ito, malapit ng mamisa ito. Oh, luluklok na yun eh. Naglilimlim na rin yun ah. Dito. Ba, ang daming itloghan.
Uring kayo ng kabila. Mali, alam niyo sa bali, may bali. Ano? 2, 4, 6, 8, siyam. 17, dami. Daming itlog. Yung bugok na yun eh. Yung hiniwalay ko na yun.